cut. Alright, so what's up mga kasag, Sir QTV again, and welcome to our YouTube channel. So kung bago lang kayo sa aking channel, please huwag mayang i-click ang like at subscribe at i-click na rin po ang bell icon para update kayo sa mga videos na aking i-upload mga kasag. So for today's video mga kasag, kung nakapansin nyo, yan, sa bukid po ako mga kasag. So pupunta po ako doon sa aming bukid mga kasag, doon. Nasa dulo pa po mga kasag. Kasi nataasan po ako mga kasag na maghatid nitong tanghalian nila Papa mga kasag. Dahil ngayong araw na ito mga kasag, may magtuturtle sa aming palayan mga kasag. At magagapas po kami ng mga damo mga kasag. In preparation po sa aming palayan. Kasi po i-prepare po namin ang aming palayan sa pagtatanim. Hindi pa po pala pagtatanim mga kasag, kundi sa similya pa po ng aming mga palay. Kaya may nagtuturtle doon po mga kasag sa amin, kung nagturtle ng aming palayan mga kasag. Kasi kailangan po malambot ang lupa mga kasaag. Yes po, malambot ang lupa at saka walang ibang mga damo mga kasaag na pwedeng umagaw sa nutrients na makukuha ng aming mga binhi ng palay. Kasi po magsasabuan po kami ng binhi pagkatapos ng first at second passing ng turtle mga kasaag. So sundan nyo lang ako mga kasaag, time check pala mga kasaag, alas 12 na po mga kasag. For sure nagugutom na po sila mga kasag, sila Papa. Kaya ito, may dala po akong tanghalian mga kasag. So sundan nyo lang ako mga kasag at ipapakita ko po sa inyo kung paano ang pagturtle at paggapas ng mga damong ligaw. Yes, separate videos po yun, separate video po yun mga kasag, dahil mas mabuti po yung nakafocus sa pagturtle at paggapas mga kasag. So sundan nyo lang ako. So ayun si Kuya mga kasag, nagpo-turtle na po siya mga kasag. Kaninang umaga pa po yan mga kasag. At malaki na pong area ang kanyang natapos mga kasag. Ngayon nyo, mamaya dito na po siya mga kasag. Ito tapos na for the first passing. At kung nakikita nyo mga kasag, kailangan po talaga ng maraming tubig pag nagto-turtle mga kasag, para po malambot ang lupa mga kasag. Kasi mahirap po mag-turtle mga kasag lalo na kung walang tubig. Buti lang mga kasag, thankful po tayo sa NIA mga kasag, or National Irrigation Authority mga kasag. Kasi may lagay po silang ganito mga kasag, pilapil, para po sa mas mabilis na daloy ng tubig mga kasag, para po sa patubig ng mga palayan. Alright, so ayun mga kasag, nakita niyo mga kasag, ang 2 hektarya po ng palayan namin is tapos na po sa first passing ng pagtuturtle mga kasag. At kung nakita nyo dito mga kasag, yan, dito na area mga kasag, yan, tingnan nyo si Kuya mga kasag, nagturtle po siya ulit mga kasag. Pero dyan po na area mga kasag, dito po na area, kasi dito po na area mga kasag, dyan po namin isasabuag yung mga, or ihasik yung mga similya ng palay mga kasag. Yan, kung nakita nyo mga kasag, dito na area mga kasag. Kung nakita nyo si Kuya, nagtuturtle po siya dyan mga kasag, dito na area po talaga, kasi dyan po namin isasabuag ulit, isasabuag po namin dyan yung mga similya ng palay. Pero bago po namin isasabuag yung mga similya ng palay mga kasag, syempre sasapilin po yan mga kasag, or papatagin po mga kasag, in preparation po sa pagsabuag ng mga similya ng palay. Sa pagsasapil ng mga kasag, kailangan po ng kalabaw. Yun po si Kuya mga kasag, nakita nyo yan, si Kuya mga kasag, may dala po siyang kalabaw at may kahoy po sa likod mga kasag. Ang tawag po dyan mga kasag ay ang pagsapil or pagpapatag ng lupa po mga kasag dito sa aming palayan, in preparation po sa pagsabuag ng mga similya ng palay. So after masabuag po ang mga similya ng palay mga kasag dito sa area na to mga kasag, after 20 days po mga kasag, tutubo na po yun mga kasag, yung mga similya ng palay. At pagkatapos ng 20 days mga kasag is
ang pagganit na po mga kasag or pagbunot sa mga similya ng palay para itanim po dito sa lahat ng area nitong aming palayan mga kasag. Syempre, tapos na po ang second passing at third passing ng pagtuturtol mga kasag. Yan. So, ayan si Kuya mga kasag, magsasapil. Yung pagganit po mga kasag, ibang video na po yun or gagawin ko po yun ng bagong vlog kasi after 20 days pa po yun. Pagkatapos, isabwag po ang mga similya ng palay. So, ayan mga kasag. Alright mga kasag. Nakita nyo mga kasag na nag-turtle si Kuya mga kasag. At kung makita nyo dito mga kasag sa likuran ko, yan. Yan. Nakapalibot sa aming bahay kubo mga kasag. Tapos na po mag-turtle si Kuya mga kasag. Kasi kaninang umaga po siya nag-umpisa eh. Kaya medyo hindi ko po naabutan kasi tanghali na po ako pumunta dito para yun nga maghatid ng tanghalian nila Papa mga kasag. So tapos na po si Kuya sa first passing mga kasag sa aming palayan. Ibig sabihin mga kasag, mayroon pa pong second passing at third passing mga kasag, pangatlo. Kasi dapat 3 beses po talagang iturtle ang palayan mga kasag bago isabwag ang mga similya ng palay mga kasag. At preparation na rin po mga kasag sa pagtatanim ng palay. Kasi yun nga, kailangan po talagang malambot ang lupa na pagsasabwagan ng mga similya ng palay at pagtatamnan po ng mga palay mga kasag. Sa inyo mga kasag, ilang beses po ba kayo mag-turtle dyan sa lugar nyo? So, i-comment nyo lang down below para malaman din namin kung sakto ba, para malaman din namin mga kasag. Kasi dito sa amin mga kasag, 3 beses po kaming mag-turtle para po mas malambot po talaga ang lupa mga kasag. At kung itatanong nyo mga kasag kung magkano po ba ang bayad sa pagpapaturtol sa 2 hektaryang lupain or 2 hektaryang palayan mga kasag, ang bayad po namin doon sa turtle at sa nagturtle ng mga kasag is 4,500 po mga kasag. 4,500 pesos po mga kasag. First, second at third passing na po mga kasag. Kumpleto na po yun mga kasag. 4,500 mga kasag. Sa inyo mga kasag, magkano po ba ang bayad sa pagpapaturtle ng palayan nyo, 2 hektaryang palayan? Kasi nakadepende po yan mga kasag eh. Kung ilang hektaryang palayan ang gagamitin ang turtle mga kasag. Kasi itong amin mga kasag, 2 hektarya lang po ito. So 4,500 po or 4,500 po ang aming babayaran. So alright mga kasag, natapos na po si Kuya sa pag-turtle mga kasag doon sa area na yon kung saan namin isasabwag yung mga similya ng palay mga kasag. Naku, umuulan na. So dito po talaga sa bukid mga kasag, no. Yan. Fresh na fresh po ang hangin mga kasag, lalo na pag umuulan mga kasag. So sana may natutunan kayo sa video natin sinagawa ngayon mga kasag, no, tungkol sa pagtuturtle sa aming palayan. Magkano ang bayad sa pagtuturtle sa aming palayan, lalo na per hectare po mga kasag. Yes po mga kasag. At ilang passing po ba ng turtle ang kailangan gawin? Alam niyo na, first, second at finishing po mga kasag or third passing ng turtle mga kasag sa inyong palayan bago po pwedeng tamnan. Yes po mga kasag. So hindi po madali mga kasag, no, ang mga proseso sa pagtatanim ng palay or pagpapatubo ng palay mga kasag. So bukas po mga kasaag, isasabwag po namin yung mga similya ng palay. So baybayin nyo lang po kami because after 20 days mga kasaag ay yun nga po, gaganitin po namin yung mga tumubo ng mga similya ng palay. So yun mga kasaag, no, see you in my next video. Sana supportahan nyo po ako mga kasaag sa pag-click lang po ng like, share, and subscribe. See you in my next video mga kasaag. Approve. Like a Hellcat.